malaki na ang pinagbago ni Sofia ngayon, ano? Kung minsan nga, nag-iisip ako ano kaya ang buhay ni Sofia noong nagkahiwalay kayo? May gusto akong pa-imbestiga sa'yo, yung girlfriend ko. Gusto kong malaman ang totoong pagkatao niya, lahat-lahat ng tungkol sa kanya. Pagod na ako sa kapalpakan ko, Tessa. Look at my marriage. Sinira ko yon. Nawala si Maricar sa akin. Pareho tayo. Hanggang ngayon, kinukonsensya pa rin ako sa nagawa kong kasalanan kay Maricar. Pero nagawa ko yung lahat ng yun dahil minahal kita. Dahil mahal kita. No! Hindi dapat nangyari to, Tessa! Nanaginip lang ako tungkol sa isang babae at saka sa isang lalaki. Tapos galit na galit ako sa kanila. Nakikilala mo ba yung babae at lalaki? Hindi ko sila mamukhaan. Hindi ko sila matandaan. Pero nung nakita ko silang magkasama, ang bigat-bigat ng loob ko. Tapos, parang ang sakit-sakit. Baka naman, napanood mo yan sa TV series mo tapos nadala mo sa panaginip mo. Earl, kahit kailan pa, hindi mo ako niloko para sa ibang babae. Never. Never. Wala akong ibang minahal kahit nung naghiwalay pa tayo. Wala akong hinanap ng ibang babae. Relax ka muna. Ha? Panaginip lang yan, ha? Panaginip lang yan. Susunod, huwag ka na manood ng TV bago matulog, ha? Ha? Gising pa rin, walang ibang nasa isip kundi ikaw lamang giling. Mga alaala sa'kin muling nagbabalik sa ating bukas. Ako'y nasasabi, sana lahat ng oras ay kapiling ka at pagmamahal na natin di na matapos pa. Tingin ang puso ko, sana'y di ka magbago. Ang damdamin mo lang sana ay tangan ko. Yan na ho, halos lahat ng nakalap kong retrato ng Sandra Navarro. Base na rin dun sa impormasyon na ibinigay niyo sa akin. Yung iba dyan, kasal na. Pero may mga ilan dyan, dalaga pa. A very common name, Sandra Navarro. Wala siya dito. Pero sir, hinalugog ko na lahat ang government files. Kahit nga sa presinto, naghanap din ako eh. Wala nga dyan yung Sandra Navarro na pinapahanap ko. Sir, I think you have to give me something
Maliban dun sa impormasyong ibinigay niyo sa akin para mas madali nating mahanap. Gaya ng... Katulad ng saan siya lumaki o saan siya nag-aaral. Listen, sabi ko sa'yo, wala akong alam kundi may asawa siya, may anak siya, yun lang. Hirapan tayo, sir eh. Ay. Sandali. Meron pala akong litrato ni Sandra. May nakuha akong litrato ni Sandra. I-email ko sa'yo. Nakakatulong yun. Oh, that's good, sir. At least makakatulong yun sa atin para madali natin mahanap. Joanna, eat ka na. Be fast. Kasi baka dumating na yung school bus mo. You don't wanna be late for school, right? Kain ka na, baby. Tessa? What are you doing here? Hi. How are you? You were so upset last night. Are you okay na? Did you receive my text? Yeah, kakabasa ko lang. Nakatulog ako agad kagabi. Oh. Rico! Eksaktong-eksakto ang dating mo. Na-prepare si Tessa ng breakfast. So yummy! So yummy. Magaling ka palang magluto, dear. Thank you. Well, thank you for breakfast, Tessa. Next time, baka pwede mo muna sabihin sa akin bago ka pumunta dito para hindi ako mabigla, di ba? Hi, baby. Anak, why naman so formal with Tessa? She's practically family. In fact, sinabihan ko siya to take care of you, kayo mag-ama habang wala ako. Aalis kayo? Saan kayo pupunta? I'm going to visit our relatives sa province dahil nagtatampo na sila at hindi ko raw sila nadadalaw. Kaya, ang ginawa ko, nakius po kay Tessa kung pwedeng siya na lang munang bahala sa inyong dalawa ni Joanna while I'm away. Don't you think that's a little too much, Ma? I mean, I can take off the whole household on my own. Hindi naman kailangang istorbo si Tessa. Trabaho din siya. Rico, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi kayo istorbo sa akin ni Joanna? And if you're thinking about my work, well, nothing to worry about kasi malapit na matapos yung contract na ginagawa ko. Palagi ka na pupunta dito, Tita Tessa? Yes, sweetheart. I will visit you. I will visit you palagi hanggang bumalik si Mamita. You like that? Gusto po. Yay! Oh, nakita mo na, di ba tuwang-tuwa yung anak mo? Ikaw lang naman kasi yung nag-worry. Pero after you eat that breakfast na pinipare ni Tessa, I'm sure mawawala na lahat ng mga iniisip mo na yan. Kaya let's eat! Ito na yung baon mo. Wow, Joanna. Nalagay ko na isa. Manang Siling, tulungan ko na po kayo sa paglilinis. Ay, naku, wag na. Kayang-kaya ko ito. Sige na, Manang. Kasi pag wala akong ginagawa kung ano-anong naiisip ko, kaya bigyan mo na lang ako ng gagawin. Tutulungan ko na lang po kayo. O sige, punta ka doon sa kwarto ni Earl, ha? Yun ang lilinisin mo. Pero, huwag mong gagalawin kung ano ang mga gamit niya doon. Magkakalit yun. Opo, Manang. Wala po akong gagalawin. Sige. Akit ko na po tong walis, ha? Sandra Navarro? Sino to? Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakialaman yung gamit ko? Di ba sabi ko ayokong pinapakialaman yung gamit ko? I'm sorry. Sino si Sandra Navarro? Wala. Aplikante lang siya. Bakit ka naglilinis dito? Nasaan si Manang Siling? Nasa baba.
Marami kasing ginagawa si Manang Siling kaya nag-offer na ako na lang maglilinis dito. Sorry. Kailangan pa akong gawin. Iwan muna ako. Tessa is so much part of Joanna's life right now. Basta-basta lang siya pumupunta sa bahay. Hindi ako natutuwa sa panghihimasok niya sa buhay namin mag-ama. Pare, ano ba talagang meron sa inyo ni Tessa? I mean, you did like her before. Alam mo, kung hindi mo nakilala si Maricar, malamang kita isa ka mauwi. Whatever Tessa and I had before, it's just physical attraction. Ibang-iba yun sa amin ni Maricar. I mean, may emotion dun eh. Okay, pare. Alam mo, kahit na physical attraction lang yun, alam mo yun, meron pa rin kayong pass eh. Tsaka minsan ka lang naman nagkasala kay Maricar, kay Tessa pa. Hindi kaya more than physical attraction ang meron ka kay Tessa. If you're insinuating that I am in love with Tessa, you're absolutely out of your mind, pare. Hindi, pare. I know you don't love her. Maybe you like her more than you want to admit to yourself. Alam kong wala ka ng plano mag-asawa ulit, pero malay mo, babagay ni Tessa. Imposible. Happy? Sobra. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Ano? Hindi. Ako dapat magpasalamat sa'yo. Nakaaminin ko. I've had my share of relationships. But nothing comes close to you. From the moment I met you, from the moment I saw you, alam ko na ikaw na. Ikaw talaga. Pinubola mo pa ako. Girlfriend mo na ako. Pero gusto ko maging higit pa doon ang papel mo sa buhay ko. Will you marry me? Please say yes. Papakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Sabihin mo rin, mahal na mahal mo ako. Mahal na mahal. Kung hindi ka kapiling, buhay ko'y walang sigla. Uy! Ano ba? Ano nangyayari sa'yo? Ba't lagi ka tulala? Wala. May naalala lang ako. Oh, bakit ka mukhang matamlay? Pagod ka na, ano? Hindi naman po sa pagod, Manang. Mas mabuti nga ho yung may ginagawa ako para mapahinga ako sa pag-iisip. Bakit? Ano bang gumugulo sa isip mo? Yung pinakahuli, Manang, yung panaginip ko. Pakiramdam ko yung panaginip ko na yun, may kinalaman yun sa nakaraan ko na hindi maganda. Pagkagising ko, sobrang sama ng loob ko. Ang bigat-bigat talaga ng dibdib ko. Teka,
Alam ba ni Earl yan? Baka may paliwanag siya dyan. Sinabi ko ho sa kanya pero parang binaliwala lang niya, Manang eh. Minsan gusto ko siyang tanungin tungkol sa nakaraan ko. Tungkol sa pagkatao ko. Pero madalas kasi masyado siyang maraming ginagawa. O kaya naman galit siya. Kagaya kanina. Meron lang akong ginalaw ng konti dun sa table niya. Bigla na lang siyang nagalit sa akin. Nako, hindi ba sinabi ko yun sa iyo? Yung mga gamit ni Earl sa kwarto niya, huwag mong pakialaman. Eh, Manang, naghahanap lang naman ho ako ng mga kasagutan. Kasagutan? Tungkol ho sa pagkatao ko. Eh bakit? Sinagot naman ni Earl ang mga tanong mo. Wala naman siyang nililihim sa iyo. Alam ko ho, wala siyang nililihim sa akin, Manang. Pero kasi yung mga sinasabi niya parang hindi naman tinatanggap ng isip ko eh. Yung mga paliwanag niya sa akin parang lahat kulang. Siguro kung may makakausap lang akong ibang tao. Kung meron lang siguro akong pamilya na makakausap o malalapitan, siguro mas maiintindihan ko to lahat. Ang kaso, wala ka na ngang pamilya. Nag-iisa ka na lang sa buhay. Wala ka ng ibang sasandalan, kung hindi, si Earl na lang. Yay! Ang galing mo naman, baby. Thank you po. Yung po yung favorite song namin ni Mami dati. Do you miss having a mommy, baby? Opo, pero yung mga ibang kids, parents sila mga mami. Ako lang wala. You know what? I have an idea. Bakit hindi mo ako tawaging Mommy? Mommy Tessa. Talaga po? Oo. Yay! Meron na akong bagong mami! At dahil ako ang bago mong mommy, palagi mo na akong makikita dito sa bahay ng daddy mo. At palagi na tayo magkakasama. Okay ba yon? Okay po. Here. Joanna! Baby! Joanna! Baby! Hello, Tita Mimi. Hello, mahal. Hi, Ate Mimi. Long time no see. How are you? Padalaw ka yata. Oo, kasi pamangkin ko si Joanna, natural naman na dumalaw ako. Ikaw, anong ginagawa mo sa pamamahay ni Maricar? Tessa, Ate Mimi. I think I better go. Total, andito ka na naman. May kasama na si Joanna. Akala ko po ba dito ka mag-i-stay? Huwag ka nang sad, baby. Andito na naman si daddy mo. Saka si Tita Mimi. Meron ka nang kasama. Balik na lang ako tomorrow. Okay lang ba yun? Okay po. Bye-bye po. Bye-bye. I love you. 1,000,000 times. 1,000,000 times. I love you 1,000,000 times. 1,000,000 times too. Kiki, bye-bye. Bye-bye. Bye. Hi. Sana naman sinabi mo sa akin na pupunta ka dito para at least nasundo kita. Di na. Kakaya naman sa'yo. Baka maistorbo ko pa yung family time niyo ni Tessa. Nagulat nga ako eh, kasi hindi ko naman alam one big happy family na pala kayo. Ito yung Sandra Navarro na sinasabi ko sa'yo. Yung malatrato niya na kinuha ko. Sir, sigurado ba kayo Sandra Navarro ang pangalan nito? Kasi halos sinalugog ko na lahat ng files and records.
kahit kailan, hindi ko nakita ang babaeng ito eh. Nakilala ko siya bilang Sandra Navarro. Yun lang. Hindi kaya hindi siya si Sandra Navarro? Maaaring alias niya lang yon. O kaya sinadya niyang baguhin ang pangalan niya. Maaari kasing meron siya pinagtataguan kaya niya iniba pangalan. May punto ka. Kung ganon, mas gusto ko malaman kung sino talaga tong babaeng to. Lahat ng impormasyon makuha mo sa kanya, gusto ko malaman. Sir, malaki matutulong ng mga litratong ito. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na medyo katulad ng dating pag-iimbestiga ko, matatagalan ang paghahanap natin sa kanya. Lalo na kung wala siyang police record. It's fine. It's fine. I'll wait. Sir, if I may ask, bakit niyo ba pilit na pinapahanap ang babae ito? Di ba sabi niyo noon na girlfriend niyo siya? Hindi niyo ba siya kasama? Nawawala po ba siya? On the contrary, ginagawa ko to para hindi na siya mawala sa akin. Ano ba to, Earl? Ingat ka lang. Yan. Nasaan na ba tayo? Ano ba tong sorpresa mo? Okay. Sandali. Konti na lang. Konti na lang. Okay. Malaglag Stop. ako, ha? Stop. Stop. Don't move. Stop. Stop. Okay. Wait lang. Tatanggalin ko yung blindfold. Oh, bakit parang ayos na ata dito? May mga bulaklak pa. Anong okasyon, Earl? Actually, lagi natin ginagawa to eh. Pero ngayong gabi, naisip ko kong gawin dahil gusto kong maging special to para sa ating dalawa. Sofia, nung nawala ka, nahirapan talaga ako. 1 year kang nawala. Pero pakiramdam ko mas matagal dun. Felt like forever. Tsaka, pakiramdam ko, hindi ako kumpleto kung wala ka sa tabi ko. Alam mo yun? Hindi ko kakayanin kung mawala ka pa ulit. Please be my fiancé. Pakasalan mo ako. Imagine kung ano na ang mangyayari ngayong bumalik na sa eksena ang ate ni Maricar. Tita lang siya ni Joanna. Ako, Mommy. Sa tingin mo, ano ba ang kakailanganin ni Joanna? Natatandaan ko tong lugar na to. Nakapunta na ako dito dati. Alam ko tong lugar na to. Masaya ako kasama yung tao na nakasama ko dun sa restaurant na yun. Kilala ko si Tessa Rico, ginagamit niya si Joanna para mapalapit sa'yo. But right now, all I care about is what's best for my daughter. At kung si Tessa man yun, then so be it. Talaga bang kailangan mo akong ipakilala sa lahat ng kaibigan mo? Tessa, Rico, this is my fiancé, Sofia.